kagabi ho, ipinabatid ni Padre Rector at meron din ho talagang atas siya sa amin na ang bawat magdi-deliver ng homily hindi lalampas ng 10 minuto. Dahil kapag lumampas ho yun, sisigurado na magri-ring yung bell. Ako ho takot na takot dahil ayan ho yung bell o ang lapit-lapit lang. At alam niyo ho ba, ang bell meron hong kwento. At ang kwento ho ng Batingaw ay may koneksyon ho sa pag-aalay, sa pagbibigay ho natin ng ating offer. At ito ho ang kwento o parabola ng Batingaw. Kapag ang Batingaw ay medyo matinis ang tunog at medyo tahimik, ang tawag ho doon, sabi niyo, yung katiting, 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 ganyan ho ang tunog. Pero kapag malakas ho, dahil kailangan ho sa pag-aalay ay medyo magdating, kapag ho ang tunog ng Batingaw ay medyo malakas, ang tawag naman doon, dagdagan, dagdagan, dagdagan. Kaya, kayo ho mamaya, wag ho sanang katiting at wag pwedeng dagdagan. Yun ho ang parabola ng Batingaw. Oh, by the way, hindi pa kasama yung sa 10 minuto ha, abli pa lang ho ito. Ngayong gabi, ang gandang isipin na ang saling lahi ng ating Panginoon ay nagmula pa talaga sa pinakasinaunang tao na mula kay Abraham hanggang kay Jose. At ang mga saling lahing ito, sa totoo lang, hindi na natin memoryado kung sino-sino ang mga yon. Natapos na sa pabilisan ng mga pangalan, ewan ko kung may namemorya pa kayo. Pero bagamat wala na kayong namemorya, gusto kong sundan yung sinasabi ni Padre Rector kagabi na tayo ay tinatawag na maging saksi. At para maturingan tayong maging saksi, kinakailangan na tayo ang tagapagpahayag ng mabuting balita din sa ngalan ng kaligtasan. Ngunit hindi madali na magpahayag ka at manatili kang maging saksi kasi may mga balakid. At ano yung 3 balakid? Ang una, yung sinasabi nating mapagkunwari. Ang pangalawa, yung sinasabi nating kasinungalingan. At ang pangatlo, yung sinasabi nating pandaraya. At dahil dito, kapag tinitingnan natin ang karamihan sa mga taong nabanggit sa saling lahi ng Panginoong Hesus, ang ilan sa kanila ay hindi din mabubuti, mandaraya din ang iba sinungaling din at meron ding mapagkunwari. Pero ang tanong, bakit pinahintulutan ng Diyos na ang mga ito ay maging kaanib upang ang saling lahi ng Panginoon ay maiulat sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao? Why is it that God allowed these things to happen, bringing those people who are not worthy in the history of salvation in order for us to know the realization of the genealogy of our Lord? Bakit ganon? Kasi ganito, ang unang dahilan ay bagamat may mga taong masasama, pinili pa rin ng Diyos na makiayon sa kanila sa kadahilan ng whatever is ugly among people, God makes something beautiful and sacred. If that happens because they allow God to use themselves. And that is how the narrative of the gospel speaks tonight, that ginamit ng Diyos ang mga taong ito upang ipahayag ang kaligtasan na nararapat sa sangkatauhan. Yun yung unang bagay na magandang tingnan. At ano ang leksyon ho dito? Sa buhay ho natin, never be discouraged by your limitations because you are not defined by your imperfection. Uulitin ko, never be discouraged by your limitations because you are not defined by your limitation. Remember, ang mga bagay na sinasabi nating burden, kapag tiningnan mo na ang Diyos ay pwedeng gumawa ng mabuti sa buhay mo, ang burden pwedeng maging blessing.
At yun yung isang magandang bagay kung bakit sa kabila ng dinami-dami ng saling lahi, ipinapakita pa rin sa mabuting balita na dahil pinayagan ng mga taong ito na gamitin sila ng Diyos sa kabila ng kanilang pagkakasala, ang layunin ng Diyos, bagamat pangit ang nangyari, ipinakita na nito na kung saan pangit man ang buhay ng iilan, pero mula din sa kanila lumitaw ang isang magandang layunin ng Diyos dahil pinayagan nila na baguhin sila ng Diyos mula sa pagiging pangit, naging mabuti, mula sa pagiging makasalanan, naging mabuti din ang kanilang buhay espiritual. The second thing that the gospel speaks for us tonight is this. Our sins has no power to lessen our worth as a person. Ang ating mga kasalanan ay hindi nakakahadlang upang maging mawalan tayo ng halaga at pitagan bilang tao. May pagkukunwari. May pandaraya. Meron ding kasinungalingan minsan. Pero bakit sa kabila ng mga kasalanang nabanggit, hindi pa rin tayo iniiwanan ng Diyos? Hindi pa rin tayo tinatantanan ng mga bagay-bagay na sa puntong ito, ipinapakita na sa atin na ang pagkakasala ng tao ay hindi nagdi-define kung sino ka. Dahil sa pagkakataong ito, ang grasya ng Diyos ay mas higit sa pagkakasala ng bawat tao. God's grace is much more bigger than the sin we commit as a human person. Totoo, we cannot change our past. Pero totoo din na pwede nating baguhin ang ating bukas dahil nasa kamay natin ang bukas na pwedeng maging pangyari. That is why never allow your past to prevent you from becoming a better person. Never allow your past to prevent you from becoming a good person because you hold the future. At yun ang nasa isip ng Diyos. Kasabay nito, ang pangatlo ay ganito. Minahal ng Diyos at nirespeto niya ang pamilya because God wanted to be part of the human family even if it is not perfect. God wanted to be part of a family who has its own kind of mess and shortcomings. Bakit? Dahil sa kabila ng kung ano ang pangit, marumi at hindi katanggap-tanggap sa pamilya ng ibang tao, ipinahayag din ng Diyos na sige, kahit ganyan ang pamilya, gusto ko pa rin makipamuhay sa kanila sa kadahilan ng ito ang pangatlong nais ng Diyos. Dais ng Diyos na maranasan at makita natin na dahil mas malaki ang blessing ng Diyos kaysa sa pagkakamali ng tao, kahit hindi natin deserve na tayo'y pagpalain ng Diyos, pinili pa rin ng Diyos na tayo'y mahalin, na tayo'y bendisyonan, na tayo'y makatanggap ng dapat sa ating kinakailangan dahil mas higit na minahal ng Diyos ang tao kahit nagkamali ito. And how do we see the blessing of God? Ganito po. Bagamat ang pamilya ay magulo, mapapansin ho ninyo, mas madaling magpakasama ngayon. Mas mahirap magpakabuti. At ito ang dahilan kung bakit may mga tao na tinatanong, Father, bakit naman sa kabila ng kung ano ang ginagawa kong maayos, kung ano ang ginagawa kong tanggap at tama, bakit parang hindi ako dinidinig ng Diyos, bagkus parang napaparusahan pa? Why? It is because kung gusto mong makita ang pagpapala ng Diyos, if you wanted to see the blessing of God, it goes to these following stages.
Subukan mong magpakabuti. Sabi ko nga mahirap, why? Dahil kapag nagpakabuti ka, may pagkakataon na maghihirap ka. There will be suffering. At kapag ang suffering ay napakadami na, kinakailangan hinihingi ka na magsakripisyo. Kaya itong dalawang ito, hindi natin kayang dalhin kaagad. Nagsasuffer ka na, nagsasakripisyo ka pa. Pero asan ang blessing ng Diyos? Ang blessing ng Diyos ganito. Mula sa suffering hanggang sa sacrifices, kinakailangan paglampasan natin ang lahat ng ito dahil ang pangatlong antas kung saan naroon ang blessing ng Diyos ay ang tinatawag nating sacredness. So from suffering to sacrifice, kinakailangang iangat natin sa ngalan ng kabanalan. Dahil ito ang dahilan kung bakit kinakailangan nating pagdusahan minsan ang halaga ng mabuti at banal sa kadahilanang kapag ikaw'y nagsasakripisyo, kapag ikaw'y nagdurusa, ang kabanalan sumusunod sa ngalan ng kasagraduhan sa kadahilanang ginagawa mo ang mabuti, ginagawa naman ng Diyos ng iyong kaluluwa ay ma-purify. Yun ho ang pinakamagandang bagay na kung saan you are trying to do these sacrifices but God is doing something in your life. And what God does in the name of blessing, He tries to purify our soul because a purified soul is worthy in the kingdom of God. Yun ang pinakamaganda. Kaya ngayong gabi, bilang makita natin kapag napupurify ang ating kaluluwa, ano ang resulta? When we welcome God in our family, even sometimes our family is not good, our future becomes peaceful and joyful. Because even if it is difficult, we always do the right thing. And when we do the right thing, we see to it that everything will end up right. Sinisikap nating magsimula ng mabuti kahit mahirap dahil sa paggawa ng mabuti ang layunin natin manatili tayong mabuti hanggang sa dulo dahil kailanman hindi makikipagkasundo ang Diyos sa gawang mali. Dahil kailanman ang gawang mali ay hindi pwedeng maging daan tungo sa kabanalan. Sa gabing ito, narinig natin ang mga pangalan ng tatay. Narinig natin ng ama sa napakaraming beses. And so mga tatay na narito ngayong gabi, this is for you. Huwag ninyong gawing project ang inyong mga anak na dapat perfect lagi at wala silang mali. Baka sa sobrang expectation ninyo, gusto nang sumuko ng mga anak ninyo. Ikaw pala na tatay ang dahilan kung bakit napipressure sila. Pero pakatandaan mo, baka hindi mo alam na sila mismo ay nahihirapan. Bakit? Dahil never nilang mapupulfill ang gusto mo kasi palaging kulang. Sa facial expression mo pa lang, alam nila kung ikaw ay approved or disappointed. So minsan naiisip ng bata, bakit may ganitong ama meron ako? So you need to shift perspective. Baka pwede mong baguhin ang iyong pananaw. Even if it looks very small, learn to appreciate, not to apprehend. Mga tatay, hindi ho kayo RCMP. Mga tatay kayo ng inyong mga anak. So avoid apprehending, learn to appreciate. Dahil pakatandaan, kapag tinatanggap mo ng buo ang effort ng iyong anak, kahit maliliit ito, yan ang anak na lalaban sa buhay at titindig para sa iyo. Kasi alam nila na sa simula pa lamang may naniniwalang tatay sa kanila. At dahil doon, mahina man, dahil sa konting paalala, mananatili silang matatag at merong kakayanan dahil ikaw bilang tatay ang nagbigay sa kanila ng lakas, hindi ng hina ng kalooban. In final, God bless you.